Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. Ayan, so welcome back mga tropa, mga magbaboboy sa buong Pilipinas at dun sa lahat-lahat ng mga gustong pumasok sa negosyo ng pagbaboyan. Ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin etong tungkol sa pag-aalaga ng gilt. Tinatawag na dumalaga. Kailan ba natin sila ililipat ng pakain? Magkano ba yung magagastos natin, gaano ba karami yung dapat nating ipakain sa kanila, at hanggang kailan tayo mag-aantay bago sila pasampahan, padambahan. At syempre eto na, magkano yung pinakapuhunan para dyan at ilang kilo yung dapat na ipakain sa kanila para at least ma-maintain nila yung weight at makuha nila yung tamang bigat, tamang target para talagang i-ready sila para gawing inahing baboy. So tara guys, pag-usapan natin, himay-himayin natin yan ngayong araw na to dito lang sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Ito na guys, masaya tayo kasi tumataas na naman ang presyuhan guys ng baboy. Kaya naman napakarami nating mga katropa na pumasok sa negosyo ng pagbaboyan. Ito, gusto na naman, natataranta na naman talaga mag-alaga ng mga partner. Pero ngayon guys, dahil nga kulang na kulang pa rin yung baboy, maninipis na sa ibang lugar, kaya talagang unti-unti nang umaangat at tumataas na naman yung presyo. Dahil maraming tumigil kasi nga sobrang baba ng presyo yung mga nakaraang taon. At talaga namang napakarami yung nalugi nating mga katropa. Pero eto, good news ngayong 2024 dahil talaga namang medyo gumaganda guys yung presyuhan. Eto na, marami tayong mga katropa gustong pumasok at gawing dumalaga yung kanilang mga alagang baboy. So paano ba gagawin yan? Kailan ba tamang gawin yan? Eto na guys, simulan muna natin. Ang dumalaga ay maaari nating i-ready. Halimbawa, bumili tayo guys ng piglets, gagawin nating dumalaga, at future gagawin nating inahin, plano natin. So eto na, aalagaan natin yan guys ng 1 to 5 months. Ibig sabihin, 1 to 5 months, partner pa rin yung touring natin dyan, diba? Yung palakiing baboy. Pero usually guys, marami tayong mga katropa ina-advise nila, wag nang pakainin ng finisher, dire-diretso lang ng grower. So ibig sabihin, 1 to 5 months, dire-diretso lang siya mula pre-starter papunta sa grower stage yung ating mga alagang baboy. As early as 5 months or 5.5 months, pwede na nating palitan yung pakain sa mga alagang baboy. Pero ideally guys, 6 months, between 6 months, 7 months, dyan talaga tayo guys magpapakain na ng pang-inahing pakain sa ating mga alagang baboy. Ibig sabihin, pwede na tayong gumamit ng sow vantage o pwede tayong gumamit ng breeder. Bahala na kayo kung anong pitch yung available sa inyo na pang-inahin. Ibig sabihin, nire-ready na natin guys. Wag lang lactating ha. Ibig sabihin, pwede tayong gumamit ng breeder, pwede tayong gumamit ng gestating feeds sa ating mga alagang baboy. Ibig sabihin, nire-ready na natin yung dumalaga papunta para maging ready siya at maging future inahin o pwede na natin pasampahan later on. Eto na guys, sa gulang na 6 months to 7 months, yun talaga guys, dun talaga tayo nagre-ready, nagre-prepare. Pero 6 to 9 months, anytime, pwede na, naglalandi na talaga guys yung mga alaga nating mga dumalaga. Sa gulang na yan guys, dapat yung ating baboy is between 90 kilos to 120 kilos. Dahil nga guys, dapat ang baboy bago natin pasambahan, bago gawing inahin, is dapat nag-a-average na siya ng more than 100 kilos. Pinaka okay na okay yung 120 kilos guys. So ibig sabihin pala guys, pagdating sa timbang, dapat ang dumalaga ay nag-a-average na ng 90 to 120 kilograms bago natin siya gawing inahin, diba? Ibig sabihin sa period na yon is yung edad ng baboy is 6 months to 9 months. At 6 months to 9 months, considered dumalaga pa rin yan, considered kilt pa rin yan. At doon natin makikita na naglalandi yung baboy. So yung iba nagpapalipas sa unang landi, nagpapalipas ng ikalawang landi, ikatlong landi, at doon na sila umaarangkada para pabulugan yung kanilang mga alaga. Bakit pa sinasabi ng iba na sige, sa pangalawang landi na mas okay, sa pangatlong landi mas okay? Kasi nga guys, mas maganda, mas marami yung inaanak ng baboy, base na rin sa karanasan natin at base na rin dun sa mga nakakausap natin ng mga katropa. At dun sa gulang na yun guys, talagang ready na yung hubog ng katawan ng ating mga alagang baboy. Kaya naman guys, talagang
hindi na siya mahihirapang manganak, hindi na siya nahihirapan sa kanyang pangangatawan. Yung iba kasi guys, 5 months naranasan natin, nakapagpabulog tayo ng ating alagang baboy. Pero mas okay pala guys, pero konti lang yung inaanak, mga 7 lang, 8 lang. Pero doon sa mga ibang sitwasyon at ibang pagkakataon, sa ikalawang panganganak, doon naman dumarami at mabawi yung mga alaga. Ibig sabihin pala, parang mas okay, parang mas effective pala kapag nagpalipas muna sa ikalawang landi o ikatlong paglalandi ng baboy bago talaga natin pabulugan siya at ituloy-tuloy yung pagbubuntis ng baboy. Ito na guys, sa gulang na 6 months, doon talaga natin siya i-consider na guilt na yung ating alagang baboy. Dahil sa unang 4 na buwan, doon pa lang parang partner pa lang yung baboy, di ba? Pero nandun na yung physical na pamantayan natin, physical na basihan kung itutuloy ba natin ito at gagawing dumalaga. At sa gulang na 5 months to 6 months, doon talaga natin makikita okay ba yung mga paa ng baboy, tama ba yung pangangatawan nito, malakas ba, masigla, maliksi ang baboy para gawing inahin. Dahil alam naman natin guys na hindi biro yung gastusan sa produce ng inahing baboy at syempre panganganak ng mga piglets, 'di ba? Maraming gastusan 'yan. Ibig sabihin nga niyan guys, yung baboy na gilt is maaari nating pakainin ng 1.75 kilos hanggang 2 kilo. Yun na yung pinaka-maintenance nila hanggang sa umabot sila sa gulang na 9 months. Depende rin sa pinapakain natin ha. Pero on average guys is 1.75 kilos hanggang 2 kilos per day ang makukonsumo ng baboy. Ibig sabihin lang yun halos mga 50 to 52 kilos hanggang 54 kilos ang maaari nating i-allocate na pakain sa ating dumalaga hanggang bago siya mapabulugan. Imagine guys, halimbawa on average 41 pesos yung pricing, yung mga breeder na feeds, yung mga gestating na feeds. So ibig sabihin nun halos gagastos tayo guys ng 2,050 pesos or higit pa sa loob ng isang buwan na pag-aalaga. Ibig sabihin ang maintenance guys ng baboy na dumalaga o inahing baboy na hindi pa nakakastahan ay mag-average ng 2,000 pesos. Malaki, 'di ba? So ibig sabihin guys, kung simulan yung pinanganak siya hanggang sa maging dumalaga siya 9 months, ipagpalagay na natin 2K yung ginagastos natin para mabilis na computation. Ibig sabihin bago natin siya mapabulugan, halos gagastos tayo guys ng 16,000 to 18,000 hanggang 19,000 pesos para maging ready yung ating inahin. Imagine, 'di ba? Pero kapag nanganak naman yan guys ng 10 at maibenta mo, talaga namang super bawing-bawi ka. Halimbawa na lang 3,500 mo siyang naibenta, at least okay na. Papagana mo na yung iyong puhunan at syempre sa susunod na panganganak nito magiging okay na yung kalagayan mo sa yung babuyan dahil syempre mabilis na yung pasok ng pera. Kailangan mo na lang guys i-maintain, kailangan mo na lang laging healthy yung mga alagang baboy para at least masiguro mo nakikita ka. At ito naman, ano ba yung mga preparasyon sa dumalaga bago natin siya gawing inahin? Ano ba yung mga dapat na gawin pa natin? Ito guys, between 6 to 7.5 months old, ano ba yung mga bakuna na pwede pa nating ibigay? Una, hog cholera, parang mga booster na to, di ba? 2 ml per head. So sa gulang na ika 6 months ng baboy, magturok tayo ng anti-hog cholera vaccine para sa ating mga alagang baboy para at least ready yung gagawin nating dumalaga, gagawin nating inahin at talagang maging super healthy. Maaari rin guys na magturok tayo ng bakuna, pangpurga sa ating mga alagang dumalaga o gilt. Maaari rin naman yung mga sachet-sachet lang kung nagtitipid tayo. Usually ivermectin kasi yun yung isa sa mga effective na bakuna pangpurga sa ating mga alagang baboy at nakakawala guys ng mga galis-galis. At maintenance lang tayo guys doon sa mga iba pa na mga vitamins na gusto natin ito. Pwede tayong magturok ng vitamin B complex para mas maging healthy yung ating mga alagang baboy. So ibig sabihin pala maliban sa pagpupurga sa ating mga dumalagang baboy na gusto nating gawing inahin, pwede tayong magpurga sa ika 6 months ng baboy at pwede nating ulit-ulitin na every month. So nasa sa inyo kung paano yung gusto nyo maging sistema. Maaari rin tayo guys ng magbigay ng multivitamins katulad ng vitamin B complex. Pero eto guys, para mas makatipid tayo, pwede na to guys yung Bitmin Pro na tinatawag nila. Etong Bitmin Pro 5 grams lang nito o isang
yung sachet kasi niya 20 grams. Ibig sabihin isang sachet nito na mabibili sa mga suki yung agri-vet store, suki yung tindahan ay maaaring hatiin sa 4 at maaari nyong ihalo sa 4 liters ng water o 1 gallon at maaari nyo nang ihalo sa inumin ng inyong mga alagang baboy. So ito guys, nakakatulong sa baboy dahil mayroon na itong multivitamins, may minerals, may B complex, may electrolytes, amino acid. Ibig sabihin guys, ito kompleto, immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress, mayroong digestion enhancer at growth enhancer na rin. So kompleto na. Talagang ano pa yung hahanapin mo? Anti-stress, yun talaga yung pinakakailangan natin kasi nga dala-dala ng pabago-bagong panahon, pabago-bagong klima. So isa yun talaga sa pinaka-importante na dapat laging meron ang ating mga alagang baboy, which is meron siyang electrolytes na nga, ayan, meron pang amino acid, minerals, multivitamins at saka probiotics. So wala ka nang hahanapin pa. At sa pagpupurga naman, ivermectin yung mas gusto natin gamitin kung nagtuturok tayo kasi tanggal yung mga galis ng baboy. At pwede rin naman yung mga sachet-sachet katulad ng mga bulatigok. Ayan, para at least mas latigo 1,000. So bahala na kayo kung ano yung mas trip nyo sa inyong baboyan. Mas maganda kasi guys, nakita natin yung resulta sa ating mga alagang baboy. Mas maganda regularly tayong nagpupurga para at least maging super healthy yung baboy at kung ano yung pinapakain natin, makita natin yung resulta sa katawan nila. So bakit ba kailangan pang paabuti ng 9 months yung gilt bago pasampahan, bago padambahan, bago AAI o bago pabulugan? Marami tayong mga katropa na as early as 5 months or 4 months pa lang yung baboy, naglalandi na. So mayroon namang pagkakataon na late maglandi yung kanilang mga alagang baboy. Minsan 8 months saka lang naglalandi. Late bloomer na mga baboy, meron pala yun, di ba? Kaya nga, usually, yung gilt is ni-define nila na between 6 months to 9 months. Ibig sabihin, yung gilt na yun is nag-average niya ng 100 to 120 kilograms bago mapabulugan. Ibig sabihin, ready na yung pangangatawan ng baboy at nakailang ulit na siya ng paglalandi. Mas okay kasi guys kung sa ikalawang beses, ikatlong beses ng paglalandi ng baboy, saka lang natin sila pabubulugan para at least maging mas marami yung iaanak nito at ibibigay ng mga piglet sa atin. So pagdating naman guys sa budget, alam ko yung mga katropa natin kayang-kaya yung 2,050 pesos per month na budget sa ating gilt. Ibig sabihin pakakainin natin yung ating gilt ng 1.75 kilograms per day hanggang 2 kilograms. Yun na yung pinaka-average na maintenance ng ating mga alaga para hindi sila mangayayat at hindi rin sila masyadong tumaba. Pahala na kayo kung magtaghalo kayo ng pakain, kung nagtitipid kayo, kung ginagamitan nyo ng ata at kung ano-ano pa ng mga extender para lang at least maitawid ninyo itong negosyo ng pagbabuyan. Kasi nga guys, alam naman natin napakahirap na guys magnegosyo ng babuyan ngayon at hindi na biro guys yung puhunan na dapat nating ilabas. Kaya naman importante na alam natin kung paano didiskartehan yung ating babuyan at alam natin kung paano pakakainin yung baboy. Ibig sabihin guys, mula pagiging considered na partner yung ating mga alagang baboy hanggang ika 4 months, sa ika 5 months, ayun, doon na tayo guys nagde-decide. At sa ika 6 months, doon na talaga tayo nagpa-finalize na, eto gagawin ko na talagang inihing baboy. Kasi pasok doon sa pamantayan na okay itong baboy na to na pwedeng gawing inahin. At doon na nga guys, gagastos tayo ng 2,050 per month. So ibig sabihin hanggang 9 months, halos 6,000 pesos pa yung magagastos natin. Kasi kung 2,000 per month pa yung gastos natin sa pakain pa lang, mag-a-average ng halos 6,000 pa yung additional na gagastusin natin mula sa pagiging partner hanggang sa pagiging dumalaga at bago natin siya pasambahan. Eto, tanong ng marami, sulit ba na pumasok sa negosyo ng pagbababoyan at yung gagawin mo is gusto mong magkaroon ng inahin? Okay rin ba na mag-alaga ng mula piglets papunta sa dumalaga at gagawin mong inahin? Para sa akin, ayos kasi mas nasusubaybayan mo, mas alam mo yung mas gamay mo yung baboy mo at wala rin namang problema kung bibili ka na ng diretso. Eto kasi ang dalawang pamantayan dyan Una, kung may budget ka, go ka na dun sa ready na kasi may budget ka na, di ba?
Pero isa namang magandang naidudulot yung aalagaan mo siya mula piglets is hindi ka masyadong bugbog pagdating sa budget at naihahanda mo yung sarili mo sa tamang pag-aalaga ng baboy at nasusubaybayan mo yung tamang paglaki ng baboy. Gamay mo kung ano yung ugali ng baboy para at least makapag-decide ka ng full kung talagang maganda itong gawing inahin o maganda itong gawing dumalaga. On average guys, ngayon halos ang mga baboy, mga inahing baboy ay nanganganak na ng more than 10 piglets sa bawat panganganak. Kasi nga guys, marami na tayong mga katropa na natuto na kung ano ba yung mga magagandang lahi na magandang gamitin, lalong-lalo na sa pagpapabulog, magandang lahi na dapat natin gamitin sa pag-AI para at least magresulta sa maraming mga piglets. So, halos karamihan nag-average na ng 12, nag-average na ng 13, pataas yung mga inaanak ng ating mga alagang baboy. Kaya, on average guys, ipagpalagay na natin 10 na lang yung ianak at maibenta mo yung piglets na yon ng 3,500 pesos. At least, kuhang-kuha mo na. Kasi mula piglets hanggang sa dumalaga, 8 months to 9 months, maaari kang gumastos guys ng hanggang 18,000 sa pakain pa lang. So, nasa sayo na guys kung nais mo pang dagdagan o gusto mo pang mas lakihan pa yung allocation sa pakain. Maliban dyan, gumastos ka rin ng mga vitamins and vaccine sa bahay ng babuyan, sa iyong babuyan, at gumastos ka rin guys ng mga vitamins vaccine. Ayan talagang, yan kasi guys hindi na mawawala at importante rin yan guys. Yung mga pahakot-pahakot, mga electric, mga tubig. So, isama nyo rin yan sa computation para at least makatiyak kayo na kung sakaling makapagbenta kayo ng baboy, makompute nyo ng tama ang inyong kita. Kasi nga guys, importante ngayon na bawat sentimo pinahahalagahan natin at hindi na uso yung kapag backyard hog raiser ka, nililibre mo yung mga gastusin sa yung baboyan. So, ayun guys, happy farming ngayong 2024. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Ayan, so, talagang very fruitful itong araw na to. Marami tayong mga katropa na nag-decide, itutuloy ko na ang pagbababoyan ngayong 2024. Tama lang talaga na ituloy yung pagbababoyan ngayong 2024 kasi nga, napakarami nating mga katropa from 120 naging 130. So ngayon 155, 160 na yung lakaran, di ba? So pagdating ng next month mga 170, 180 na at wag lang mag-angkat ng baboy talaga. Magiging bingo yung mga katropa natin sa negosyo ng pagbababoyan. Siguradong kikita. Pero kapag nag-angkat, yun na, ayoko nang mag-comment dyan. So, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan at sama-sama tayong matutong magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katrops, maraming salamat at paalam.